good evening pa sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-127th day na ating sharing ng devotion video. And today, thanks God because it was a blessed Sunday service na kung saan ay ating nadagdagan na naman ang ating kaalaman na hindi lamang tayo pwedeng manatili na bilang mga Kristiyano o mananampalataya ng ating Panginoong Diyos na maging puro gatas lamang ang ating tinitik or mga basic or mga mabababaw na pagkaunawa tungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita, kundi tayo din ay dapat na kumain ng karne na kung saan ito yung mga mas matured, mas malalalim pa na mga pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. And thanks God because today nakabanding at nakasama na naman natin ang Habon family na si Pastora Joy at ang kanyang anak na aking inaanak na si Baby Sean. Nakasama natin sila sa church, although it will be a short vacation, but we pray that God will make all their plans succeed and makapanganak ng matiwasay si Pastora Joy para sa kanilang second upcoming baby. So, bago pong lahat, wag po natin kakalimutan na manalangin sa ating Panginoong Diyos bilang pagbibigay pa sa salamat sa kanyang paggabay at pag-iingat sa atin sa bawat araw. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming lakas, buhay at hininga, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang bawat araw na kinakarap namin, Panginoon, at anong mga problema, Panginoon. Sabi nga, if we give to you, Panginoon, ang lahat ng mga battle, ng mga problema, mga pagsubok na aming pinagdadaanan, Panginoon, at maging ang mga tao na maaring very difficult, Panginoon, para makaunawa or makaintindihan namin, Panginoon. But to you, Lord God, nothing is impossible. Sabi nga, we keep our focus, our eyes into you, Lord God, into our Lord Jesus Christ, and everything will be okay, di ba? At masusolusyonan ang anumang mga bagay na nakapagpapabigat sa bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat kagalakan namin, Panginoon, na maipahayag ang inyong mabuting balita ng kaligtasan tungkol sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus upang tubusin ang kasalanan naming lahat, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, ang dalangin namin ay patuloy niyong gamitin ang bawat isa sa amin na maging tagapagpahayag ng inyong salita, Panginoon, na hindi kami matakot, hindi kami mahiya, Panginoon, hindi kami mag-alinlangan, Panginoon, bagkos ay ibigay namin ang buong pagkatitiwala na sa inyo, Panginoon, kayo ang nagbibigay ng karunungan, kayo nagbibigay ng lakas at lakas ng loob, Panginoon, at hihipo sa puso ng bawat makakapakinig sa aming mga sasabihin, Panginoon, upang ito'y magrema, upang ito'y magkaroon ng epekto sa kanilang puso, Panginoon, at nang sa gayon, Panginoon, sila ay magpuri at dakilain ang inyong dakilang pangalan at sumampalataya at tanggapin ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ganyan po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa palaging pagsama sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, na mula sa inyo, Panginoon, na siyang magkukonvict sa amin kung ang aming ginagawa ba ay mali at hindi na alinsunod, Panginoon, sa inyong kalooban. Ganyan po, Panginoon, alam namin, Panginoon, na kayo ang dapat na manatiling nasa tuktok ng karangalan, Panginoon, at ang kami na inyong mga lingkod, Panginoon, at tagasunod ay manatiling humble lamang at nagpapakumbaba sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Kaya maingat po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung sinasabi sa Lucas 21. Ayan, ang pag-aalinlangan sa kapangyarihan ni Jesus. Isang araw habang si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo at nangangaral ng magandang balita, nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan kasama ang mga pinuno ng bayan. Message: ang mangyayari naman daw dito ay ang pag-aalinlangan ng mga may kapangyarihang mga taong iyon sa kapangyarihan ni Jesus. Dahil habang nagtuturo daw si Jesus ng mabuting balita, ay nilapitan siya ng mga ito. Application: at ito na nga ang pasimula ng paghahanap ng mga masasamang makapangyarihang mga tao na iyon para maipapatay si Jesus. Susubukan nila ito sa pamamagitan ng pag-aalinlangan sa kapangyarihan ni Jesus. At syempre,
ay alam na iyan ni Jesus. Kaya nakaanda siya sa mga kung anong gagawin ng mga ito. Sa paglapit pa lang nga ng mga ito habang nagtuturo si Jesus ng magandang balita ay ramdam na rin sigurado ng mga tao na may mangyayari. Ikaw ba ay nag-aalinlangan sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos at ni Jesus? Kailangan na maranasan mo muna ito para ikaw mismo ang makapagpatunay o makapagpatotoo na hindi dapat mag-alinlangan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, kumikilos at hindi tayo iniiwan sa lahat ng dinaranas natin. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, 'di ba? Ayan. So, ang gustong gawing unang atake ng mga kalaban ng ating Panginoong Yesus, kalaban na ang maituturing natin dyan dahil syempre, nais nila na ating Panginoong Yesus ay ipapatay, di ba? Sabi nga, walang tao na nasa mabuti o matinong pag-iisip na mag-iisip ng masama sa kanyang kapwa, di ba? Ang nanaisin itong saktan, nanaisin itong mapahamak, o nanaisin itong patayin, di ba? Kung ating Panginoong Yesus ay naparito upang tayo ay iligtas at muling buhayin, muling maipanganak sa Espiritu. Dahil ang ating Espiritu simula ng magkasala at mag-fall short ang ating mga ninunong sila Eva at Adan sa kasalanan ay naputol ang ating ugnayang espiritual sa ating Panginoong Diyos. Pero sa pagdating ng ating Panginoong Yesus at pagdanak ng kanyang dugo sa krus ay muling napanumbalik ang ating espiritual na relasyon sa ating Panginoong Diyos, 'di ba? So yun na nga, nagtuturo ang ating Panginoong Hesus dito ng magandang balita sa mga tao. At syempre, mga tao ay siguradong nakikinig, namamangha at nadadagdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos at ang kanilang pananampalataya, 'di ba? And ayun na nga. Syempre, kung halimbawa, kagaya sa isang kapulungan, 'di ba? Halimbawa, sa isang sabihin na natin isang church or isang congregation, kapag may pumasok ng biglaan, halimbawa, habang nagpi-preach ang or nag-sermon ang pari or ang what you call this, ang pastor or kung sino man yung speaker natin, ay pag merong gustong manggulo, 'di ba? Hindi nila iisipin na, uy, preaching muna, dapat irespeto ito. Dapat wag gumawa ng kung anumang gulo or mga bagay-bagay na makakaabala o makakaistorbo sa pagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Subalit, ang mga taong ito na wala silang paki, 'di ba? Talagang pumasok sila at malamang gusto nilang pumunta o lumapit sa ating Panginoong Yesus dahil kumbaga parang i-interrogate nga nila ito, kumbaga ay ilalagay sa parang sa hukuman, 'di ba, na sila ang mga judge na maghuhusga kung ano ang mga magiging sagot ng ating Panginoong Yesus sa kumbaga mga challenging question na kanilang ibabato sa ating Panginoong Yesus. Pero syempre, ang ating Panginoong Yesus, dahil may gabay mula sa ating Diyos Ama, ay inilagay na sa kanyang isip at nakaredy na sa kanyang bibig kung ano yung mga sasabihin o isasagot niya sa mga gagawing bitag ng mga kaaway or ng mga kapangyarihang tao na ito na ang nais lamang naman ay mapasama o maipahamak ang ating Panginoong Hesus, 'di ba? So sa buhay natin, 'di ba? Sabi ko nga, ang question ko dito is, nag-alinlangan ka ba o nag-aalinlangan ka tungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos? Pero lagi ko pong ipinapayo sa bawat isa sa atin, wag na wag tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang ating Panginoong Diyos, sa tingin mo man sa physical ay hindi kumikilos o parang walang nangyayari, pero sa loob ng mga bawat bagay, diba? Halimbawa, kagaya sa mga tao na pinagbabahagi na natin ang salita ng Diyos. May mga tao na parang, halimbawa, kung ako, sa ginagawa natin, o parang iisipin natin na, ano ba naman yan,
lagi akong nagbabahagi ng salita ng Diyos, pero parang wala namang nakikinig, parang wala namang nag-view, parang wala namang nanonood sa akin, parang wala namang epekto sa mga tao na nakakapakinig sa akin. Pero wag ka, gugulatin ka ng ating Panginoong Diyos na kung saan doon sa mali mong inaakala na walang nakikinig sa'yo, walang nakaka-appreciate, walang kumikilala sa ating Panginoong Diyos sa ginagawa mong pagtatanim ng pagbabahagi sa kanila ng mga salita ng Diyos. Na sinasabi nga, di ba, kagaya sa preaching kanina ni Pastora Joy, na kumbaga, hindi lang naman ito basta narito na nasulat, di ba? Kumbaga, kagaya ang Biblia o salita ng Diyos, bago yan nabuo as a book, ayan, iba't ibang mga kaisipan ng mga propeta, ng mga nakaranas ng tungkol sa creation, nakaranas ng mga tungkol sa paglaya sa Israel, di ba? Tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Yesus sa kanyang kamatayan, ang kanyang mga alagad, di ba? Yung mga importanteng tao, base sa kanilang mga karunungan na ibinigay ng ating Panginoong Diyos, kaya nasulat ang mabuting balita na ito. Kumbaga, inimplant sa kanila ng ating Panginoong Diyos, at sila naman ay either ipinahayag nila, nakita nila in physical and action, naranasan nila in physical and an action, and naranasan nila through their insight, di ba? Sabi nga na hindi natin makikita ang epekto agad-agad ng mga bagay na ginagawa natin. Pero sabi nga, magtanim ng magtanim, gawin ng gawin ang mabubuti at nakalulugod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kung yan ang nagiging kaligayahan natin, ang magpahayag, ang magsalita, magbigay payo sa ating mga kapatid na maaaring makapakinig sa atin. Ngunit ang lagi nating iisipin ay may ginagawa. Ang Diyos ang may simpleng ginagawa sa puso at isip ng bawat taong nakikinig sa iyo, at magugulat ka na lang na magpapasalamat sila sa iyo dahil ang mga bagay na ginagawa mong pagbabahagi sa kanila ng mga salita ng Diyos ay nagkakaroon ng mabuting epekto sa kanila, sa kanilang buhay at sa kanilang relasyon sa ating Panginoong Diyos spiritually, at relasyon nila sa kanilang kapwa by socially, diba? So, wag tayong panghihinaan ng loob kung ano man ang mga napili nating gawin na ipagamit para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Go lang tayo. Huwag tayong susuko at ipagpatuloy natin kung ano ang ating nasimulan, dahil sabi nga, our labor in the Lord is not in vain, diba? At hindi hayaan ng ating Panginoong Diyos na hindi natin maranasan ang bawat mga bagay upang tayo mismo ang makapagpatunay na tunay nga na ang Diyos ay kumikilos, tunay nga na ang Diyos ay buhay, tunay nga na ang Diyos ang may-ari ng lahat, dahil ano man ang ating hilingin o kahit hindi nga natin hilingin ay ibinibigay at pinagkakaloob niya sa atin. Lalong higit ang ating buhay, ang ating hininga, at ang lakas natin upang mapagtagumpayan ang bawat araw, lalong higit. Dahil kung wala ka ng mga bagay na ito, ikaw ay maituturing na napatay, di ba? Sabi nga, faith without action is dead. So, hayaan natin ang ating pananampalataya ay magbunga. Hayaan natin ang ating pananampalataya ay matanim sa puso ng bawat isa at sa isip ng bawat isa, nang sa gayon, ito ay magkaroon ng tubo, ito ay magkaroon ng bunga, which is they will mature at magkakaroon sila ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos dahil sa iyong ginagawang pamamaraan o bawat isa sa atin para maipahayag, maibahagi at magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus tungkol sa kanyang tinapos na gawa sa krus upang tubusin tayong lahat. So, nawapay may natutunan tayo sa ating pag-aaral ng devotion ngayon, at bukas pong muli, samahan ninyo ako sa ating closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ini-implant nyo sa aming mga puso at isip, Panginoon, na kaligayahan, Panginoon, na maibahagi ang kung anumang mga karunungan, Panginoon, na ipinagkaloob at binigay ninyo sa bawat isa sa aming, Panginoon. Sabi nga, we are more than conqueror, Panginoon, at hindi lamang sa iisang tao ninyo ibinibigay ang mga karunong ito, Panginoon, pero sabi nga, if anybody
is lacking of wisdom, they need to ask for you, to ask to you in prayer, Panginoon. Nabigyan nyo sila ng karunungan, Panginoon. Kung sakali mang sila'y mahina, Panginoon, bibigyan nyo sila ng lakas, Panginoon. Sabi nga, kami ay mag-ask, kami ay mag-knock, Panginoon. Kami ay manalangin, Panginoon, ng taimtim sa inyo, Panginoon, upang ang bawat dalangin, Panginoon, hindi lang ito sa mga pisikal na bagay, Panginoon, bagkus lalong higit na pagtibayin nyo, Panginoon, ang aming espiritual, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, kung ano ang naranasan namin sa aming sarili, sa aming mismong buhay, Panginoon, ay maging patotoo namin sa aming kapwa na makakapakinig sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, ay maging kaligayahan din nila, Panginoon, na maranasan na tunay nga na kumikilos, tunay nga na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ng bawat isa sa amin, Panginoon, at kailanman ay hindi nyo hayaan, Panginoon, na mapahiya ang inyong mga anak, ang inyong mga tagasunod, ang inyong mga lingkod, Panginoon, na nais lamang, Panginoon, na maabot, Panginoon, na mahikayat, Panginoon, ang aming mga kapwa, Panginoon, na makakaintindi, Panginoon, ng tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, na makakaintindi, Panginoon, na mahal nyo ang lahat ng tao, Panginoon, na wala kayong pinipili, Panginoon, lalong higit pa nga, Panginoon, ang mga wala pang pagkakilala sa inyo, Panginoon, o sila, Panginoon, na mga taong ligaw, Panginoon, mga taong hindi pa alam, Panginoon, at hindi nakasisigurado, Panginoon, kung pagkatapos ng buhay namin dito sa mundo, saan ang aming kahahantungan o kapupuntahan, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin ko para sa bawat isa, Panginoon, sino man, Panginoon, ang may mga problemang pinansyal, Panginoon, mga pinagdadaan ng pinansyal, Panginoon, sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, Panginoon, at ano mga bagay, Panginoon, na pinagdadaan ng bawat isa, lalong higit, Panginoon, pagdating sa mga utang, Panginoon, na hindi nababayaran o hindi binabayaran, Panginoon. We pray, Lord God, na hihipuin mo ang puso ng bawat tao, Panginoon, na kung sino man, Panginoon, ang may kakayahan, Panginoon, na makapag-provide or maging daan, Panginoon, upang matulungan ang aming kapwa, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, na hihipuin nyo, Panginoon, tunay nakikilos ang inyong banal na espiritu, Panginoon, sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon. At anumang mga pagsubok na pinansyal yan, Panginoon, alam namin, Panginoon, na magpapagtagumpayan ito ng bawat isa sa amin, Panginoon, because our Lord, our Abba Father is our provider, Panginoon, our good shepherd, na wala na kaming ibang hahanapin pa at hindi kami magkukulang sa lahat ng bagay, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang lahat namang may karamdaman, Panginoon, na physical, emotional, at spiritual, Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon, pagalingin sa pamamagitan, Panginoon, ng mga latay na naranasan ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Kami ay magaling na, kami pinagaling na, Panginoon, at sino man, Panginoon, ang mahawakan, Panginoon, ang aming mga kamay, Panginoon, maabot ng aming panalangin, Panginoon. We pray, Lord God, kung sila'y dumadanas, Panginoon, ngayon ng mga sakit at karamdaman, Panginoon, we pray, Lord God, in the name of your Son, Jesus Christ, Panginoon, that we are healed, Panginoon, at walang anumang gawa ng kaaway, Panginoon, na nais na makasira sa amin, spiritually, physically, Panginoon, and emotionally, Panginoon, ang magwawagi sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ang inyong kalooban, ang inyong kabutihan, ang inyong pagpapagaling, ang inyong pagbibigay, Panginoon, ang inyong pagmamahal at pagpapatawad ang siya mangingibabaw sa amin. At para po sa huli, Panginoon, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat na may mga di pagkakaunawaan, Panginoon, sigalot, inggit, galit, Panginoon, kinikimkim na sama ng loob sa kanilang kapwa, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, socially, Panginoon, na magkaroon ng mabuting ugnayan at relasyon ng bawat isa, Panginoon, kung paano kami bilang inyong mga anak, Panginoon, ay nais, Panginoon, na kami maging close at malapit sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na lahat ng taong makakausap namin, Panginoon, ay magiging daan, Panginoon, upang maging malapit kami sa bawat isa, Panginoon, at mailapit din namin sila patungo sa inyong kaharian at sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay sama-sama kami, Panginoon, na maglilingkod at magpupuri sa inyong kabutihan, sa inyong kabanalan,
at sa inyong hindi maubos-ubos na mga biyaya para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang lahat ng mga taong ginagamit yung mga pastor, pari, mga manggagawa, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, upang magpahayag ng inyong salita, upang magbahagi, upang humipo ng puso ng bawat isa, Panginoon, upang makapagpagaling, Panginoon, upang ang mga patay na kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, ay muling mabuhay, Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan na nagmumula sa inyo, Lord God. And we pray, Lord God, you will strengthen each and every one of us. Lalangisan ng aming mga labi, Panginoon, upang ang lumabas sa aming mga labi, Panginoon, ay para lamang sa inyong kapurihan at para sa pagtataas ng inyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya we pray, Lord God, na ang selyo, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, at selyo na tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, ang aming maingat na maipagmamalaki sa bawat isa. Maingat naming maipapahayag sa bawat isa, Lord God. And we know, Lord God, na anumang laban sa buhay, Panginoon, habang kami nabubuhay, ay mapagtatagumpayan namin sapagkat kasama namin kayo. At kailanman ay hindi nyo kami iniwan ni pinabayaan man. Kaya muli, binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye!